Masaya po ba kayo? Palakpakan po natin ng todo-todo ang ating Panginoon. Parang naninibago ako kasi naggagandahan at nagwagwapuhan kayo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Lalo ba ako? Okay. Iyan po ang patotoo na pag masaya tayo lagi sa ating buhay, nakakabata po yan. Nakakabanat ng mukha ang laging umingiti. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ang facilitator po na itinala ko ay si kapatid na Eddie, subalit hindi po siya makakarating, kaya po ako ang nag-replace para sa kanya sapagkat Sabado, tuwing may gawain lang po siya nakakarating, kaya po mga kapatid, ang pagsasalu-saluhan po natin ngayon ay daan. Ano po ba yung daan? Sa English po, way, daan. Ano po? Konting pagbibigay lang po ng paliwanag upang makuha po natin ang tema ng bawat isa, daan. Ang daan po ay mapakaraming klase, daan ng pananampalataya at daan pansanlibutan. Amen po ba? Ihahalimbawa ko po, alimbawa po sa isang race. May isang paligsahan na maraming gustong lumahok dahil may takbuhan. Subalit ang nagpapakontest po ay binigyan ng pagkakataon ang bawat isang kalahok kung saan nila gustong dumaan. Subalit ang sabi ng nagbibigay ng pakontest, pwede kayo kahit saan dumaan, huwag lamang kayong sumakay sa sasakyan para hindi kayo mandaya. Amen po ba? At basta dito sa lugar na ito, dito tayo magkita-kita, dito ang finish line. So lahat po ng contestant o lahat ng kalahok, kanya-kanya na pong pag-iisip kung saan sila dadaan upang mapuntahan nila yung finish line at makuha nila yung trophy na inaasahan nila. Amen po ba? Nakukuha po ba kung ano ibig kong sabihin? Opo. Iisipin po natin na isa tayo sa kasali sa isang, kalahok tayo sa isang contest na takbuhan. Na binigyan tayo ng kalayaan ng nagpapatakbo o nagbigay ng contest kung saan natin gustong dumaan. Subalit, wag lang tayong sasakay ng sasakyan upang hindi tayo mandaya. At doon sa dakong lugar na yon, doon tayo magkikita-kita kung sino yung may nauna, siyempre mananalo. Amen po ba? Subalit, hindi nga ganun kadaling manalo dahil siyempre, kanya-kanya tayong diskarte kung saan tayo dadaan. Ang tinatawag ko pong daan, ipapasok ko po ang buhay pananampalataya o ang buhay natin bilang tao. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng kalayaan, ang bawat isa sa atin kung saan tayo gustong sumuong. Amen po ba? Subalit, ang sabi nga ng ating Panginoon sa kalayaan, huwag kayong magkasala. Subalit, tao nga lang po tayo, iyon ang laging katwiran ng bawat isa sa atin at hindi pa natin kilala ang ating Panginoon ng mga panahon na yon. Ako po. Ngayon po, habang lumalakad ako, siyempre, doon ako sa magiging masaya ko, na hindi ko alam, yung daan ko palang tinatahak na yun, inon magdudulot ng kapahamakan sa akin. Amen po ba? May mga daan naman po tayo na dinadaanan na lumbak-lumbak. Ano po yung lumbak-lumbak? Iyon po yung mga pagsubok natin, na minsan parang ayaw na natin tumawid kasi masakit sa paa. Amen po ba? May mga daan naman na masikip. Ano yung masikip? Yun yung mga pagsubok na hindi natin malusutan-lusutan, na minsan paulit-ulit na lang sapagkat hindi nga natin malusutan yung daan na yun sapagkat napakasakip, hindi natin alam kung anong diskarte. May mga daan naman tayong sinusulong na maputik, malubak, na pag natapak ang paa natin, nagkakaputik tayo. Yun po yung mga pagkakasala nating nagagawa na hindi natin maiwasan, na alam natin na pagkakamali yung ginagawa pa natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Yan po yung iba't ibang klase ng daan na ating tinatahak. Nang tayo ay wala pa sa Panginoon, kahit nasa Panginoon tayo, hindi pa rin natin napeperpekto kung saan ang tamang daan. Amen po ba? Subalit, i-reverse na po natin ngayon. Ngayong kilala na natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at natagpuan na natin ang tamang daan sa dakong ito at nagtuturo ng higit pang ikaliliwanag ng ating isip kung saan natin dapat ituon na lamang ang ating daan na huwag tayong liliko sa left and right, kundi straight na po tayo. Subalit minsan, dahil nga sa mga pagsubok, pagdalisay, minsan pumapaling-paling pa rin po tayo. Amen po ba? Ngayon po, sa ating mga sarili, ngayon natagpuan na natin ang tamang daan. Paano natin ito pananatiliin na hindi na tayo maligaw, na hindi na tayo mapunta sa putikan,
hindi na tayo mapunta sa mabato, hindi na tayo mapunta sa maputik. Pero sabi nga, minsan hindi maiiwasan yon. Subalit, paano natin iiwasan yung daan na yon? Amen po ba? Ngayon po, ang pagninilay doon, paano nga ba mo nilalakbay ang daan mo ngayon? Ngayong sa panahon na to. Paano mo iniiwasan ng mabato? Paano mo iniiwasan ng maputik? Paano mo iniiwasan ng mga rough road sa buhay mo? Sa daang tinatahak mo ngayon? Yun po ay maisisiwalat nyo kung anong nangyayari sa buhay nyo, kung paanong nagaganap sa buhay nyo. Amen po ba? Nakuha po ba nyo? Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Minsan may mga daan na sobrang hirap tahakin, yung para bang susuko na tayo. Yun po yung mga problema na palagay mo ba, pasan mo na ang daigdig. Na palagay mo na pag humakbang ka pa ng humakbang, parang mamamatay ka na. Subalit, hindi po pala natin alam, yung po pala, yung daan nating tinatahak na yung kaya mahirap kasi pinasusuko na sa atin yung ating mga kataasan, yung ating mga kamalian sa buhay na hindi dapat gawin, kailangan pala isuko na natin yon. Upang sa pagtahak natin na yon, andun po pala ang magandang naghihintay sa atin, ayun na po pala ang finish line. Doon naghihintay ang kapalit natin, ang kagalakan na sa ating Panginoon lamang natin matatagpuan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, kung naintindihan, sino po ang gustong mag-volunteer? Kayo po ba? O sige po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa ating kapatid na si Kau. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay aawitan ko po kayo ng awitin na binagkaloob sa akin ng Panginoon. Ito po hindi ko sinulat. Narinig ko na lang po sa akin na ako'y umaawit. Kaya po ito po ay nais kong ialay sa ating Panginoon upang siya ay magalak sa atin at siya po ay matulungan niya tayo upang tayo ay mapabuti. Ang awitin pong ito ay napakaganda. Thank you, Lord, you give me wisdom, you give me strength, you give me self-control. I follow you, Lord, because I love you forevermore and evermore. You're powerful, God, because I love you. I understand your wisdom. You're powerful, God. Maiksi lang po yung awitin, pero ito po, tatagulugin ko sa inyo para maunawaan nyo. Ang ibig po sabihin ng awitin ito po ay awitin ng isang taong nagpapasalamat sa Diyos at nagmamahal sa Diyos at handang sumunod sa Diyos magpakailanman. Sa Tagalog po ang awitin ito ay Tagalog po ang awitin ko pong inawit ko po sa inyo ay yung thank you, Lord. Salamat, Lord, sa ibinigay mong karunungan, kalakasan at pagpipigil sa sarili sa akin. You give me wisdom, you give me strength, you give me self-control. At susunod ako sa iyo, Panginoon. I follow you, God, O Lord. Mahal kita, Panginoon. I love you, Lord. Susunod ako sa iyo, magpakailan paman, forever and evermore. At ikaw ang makapangyarihan Diyos. You're powerful God. At ikaw ang manlilikha. Ikaw ang manlilikha. Kaya po, pasensya na kayo kung nanginginig man akong kamay kasi po, pasmado po ako. Kaya po, ang sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin at ikaw ay aking bibigyan ng mahabang buhay. Kaya po manatili tayo sa Panginoon. Ngayon po tayo, nung pong unang panahon na nasirang Noe, nung panahon ng Noe, ginunaw ng Diyos ang mundo. Ginunaw po ng Diyos ang mundo at ang natira lang yung pamilya ni Noe. Nalungkot ang Diyos sa ginawa niya sa tao nung panahon na yun. Sapagkat napakasama ng tao, ang pamilya lang ni Noe ang naligtas nung panahon na yun. Sapagkat ginunaw ng Diyos ang mundo. Ngayon po, hindi na gumuling gugunawin ng Diyos ang mundo. Marami na po maliligtas ngayon. At ang mundo po ngayon hindi na muling gugunawin ng Diyos. Kaya po, sinabi sa atin ng Diyos na makakakita kayo ng mga tanda na malapit na ang paghahari ko.
Kaya po nakikita na natin, malalakas na bagyo, pumapatay ng tao, tsunami, pumapatay ng tao, bumabagsak ang mga aeroplano, pumapatay ng tao, lumulubog ang mga barko, pumapatay ng tao. Ganun po ang pamamaraan ng Diyos sa ngayon. Pero meron pong isang darating na isang napakabigat na magiging problema ng tao. Yan po ay ang paglalaban ng Amerika at ng Russia. Sinubukan na po nila sa Iraq yan. Nangyari po yan. At pagka po yan ay nangyari at naglaban ang Amerika at ang Russia, ay mamamatay po ang lahat ng tao. Kaya po tayo, napakabuti po ng Diyos sapagkat dinadala tayo sa daong ito upang matuto na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng banal na espiritu na lumulukob sa ating apong kunsing. Ang ginagamit po ng Diyos sa panahon nito ngayon ay babae, hindi na lalaki. Sapagkat nakikita ko po yan. Nakita ko po yan sa pamamagitan ng apong kunsing na ang ating apong kunsing ay nakapagpapagaling sa isang iglap, sa isang kisap mata. Yan po yung naranasan ko. 20 taon ako may sakit. Pero tinitigan lang ako ni apong kunsing, gumaling ako sa isang iglap mata, sa isang iglap, sa isang kisap mata. Ganun po kabilis ang aking pagaling. Napakabuti po ng Diyos sa atin. At tinuturuan pa po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating apong kunsing na marinig natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating apong kunsing. Ang banal na espiritu ay naririnig natin sa loob na ito, naririnig natin. Dinadala tayo ng banal na espiritu dito para makinig. Kaya po kailangan natin, kung tayo po ay nakakaunawa at naintindihan natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, mag-response naman tayo. Huwag tayong patalo sa dyablo. Tayo po ay kailangang makinig sa banal na espiritu at maunawaan natin. Talasan natin ang tenga natin. Magpakatalino tayo sapagkat kung hindi po tayo magiging matalino at tayo po ay paaakay sa dyablo, tayo po ay mapapahamak. Ang buhay po ng tao, pagdating ng takdang panahon, ay paghihiwalayin ang masama at mabuti. Ang masama at mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Thank you po, kapatid. Palakpakan po natin. Salamat po. Medyo naligaw po yata yung tema natin. Ang tatapikin po natin, ulitin ko po, daan. Sa inyong buhay, pananampalataya, ano na po ba'y daan na tinatawid nyo sa atin ngayon? Kung dumadaan kayo sa mabato, sa maputik, at sa liko-liko, paano nyo po ito napapagtagumpayan? Amen po ba? Okay po. Palakpakan po muli natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, tatawag po ako ng isang alagad upang magbahagi kung paano na nga ba ang daan niya, kung paano niya tinatahak ang daan niya ngayon. Palakpakan po natin si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Napakaganda po ng itinema ni kapatid, tungkol po sa daan. Anong daan na nga ba ang tinatahak ng bawat isa? Isa pong napakagandang pagbabahagi ngayong araw na ito na angkop sa aking katauhan. Alam niyo po, kumakabog po kasi aking dibdib. Sa totoo lamang po, sa dati kong buhay, ang landas at daan na aking tinatawid o dinadaanan ay sadyang sabi nga napakaluwang para sa akin. Sapagkat dahil wala kang pakilala sa Panginoon, sabi nga, lahat ng bagay maaari mong gawin. Wala kang pakialam sa sino man tao, kahit ano pa, kundi ang makapangyayari noon sa dati kong buhay, walang iba kundi yung sarili ko. Subalit nang makilala ko ang Panginoon, sabi nga, makipot ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kung papaano nga po iyan po talaga ay totoong kaganapan sa bawat isa, maging sa aking buhay. Ang daan na aking tinatahak ay mabato. Ang daan na aking nilalakaran ay matinik. Ang daan na aking hinahakbangan ay baku-bako. Subalit, sa kabila po ng mga baku-bakong daan, matinik at masikip na daan, kung minsan halos sa paglalakad ko'y magkasubasub na nga ako. Subalit, nang dahil sa nanghahawakan ako sa ating Panginoon, patuloy akong tumitindig, itinataas ko pa rin ang aking ulo.
Sa buhay po, bilang nag-iisa sa buhay, kasama ng aking mga anak, katulad po ng isang araw, nag-post ako ng message sa Facebook. Inilahad ko roon kung papaano yung buhay naming mag-iina, na kung papaano tinala ko doon na ito ang larawan ng aking 5 anak, na noon ay maliliit pa, na noon ay kasama pa ang aking kabiyak. Yung pong aking isang anak na panganay na dati hindi siya nagla-like sa mga message, nung araw na yun ay nag-like siya. Alam ko na doon sa mensahe na yun ay may tumimo sa puso niya. Bilang isang nakakilala sa Panginoon, bagamat hindi ganap, sa patuloy at patuloy kong paghakbang, ang mga tinik na aking dinaraanan, yun po yung mga pagsubok na dumadating sa aking buhay. Bilang nag-iisa ako, na tumatayong haligi at ina ng tahanan, binabalikat ko yung aking 5 anak. Hindi po ganoon kadali. At wala pong makakaunawa ng aking kalagayan na pinagdadaanan, maliban kung siya rin ay isang balo na katulad ko. Sadya pong napakahirap, sapagkat mayroong mga bagay na gusto mong ilahad sa iyong mga anak, pero hindi mo masabi dahil ayaw mo na maging sila ay panghinaan. Bilang ako na isang ina, pinipilit ko ang aking sarili na maging matibay at huwag ipakita yung kahinaan ko sa kanila. Sapagkat ako na pinaghuhugutan nila ng lakas, kailangan na makitaan nila ng tibay at katatagan. Napakahirap po. Subalit, yung mga baku-baku na yan, na sa tuwing tinatahak ko, ang tamang daan patungo sa kaharian ng Ama, kailangan ko nang sa akin ay nakaagapay. Hindi tao. Sapagkat kung aagapay nga sa iyo ay tao, maaari ka ring mabuwal. Kung aagapay sa iyo ay mahina, maaring kapwa kayo mabuwal. Sa matinik na daan na tinatahak ko, ngayong mga panahon na ito, bilang ako ay nagtataguyod sa aking mga anak, kung papaano nga yung hindi birong pamumuhay. Subalit pinipilit kong maging matuwid ang landas na tinatahak ko sa pamumuhay namin, sa kapwa-tao, sa mga pagsubok sa kapaligiran, na kailangan lagi kang nasa tuwid. Subalit sabi ko nga, dahil tayo ay may kahinaan, sapagkat yan ang ating naturalesa bilang tao, hindi natin maaaring sabihin na, Hindi po. Maging makatotohanan ang puso natin. Tayo ay tao. Naturalesa sa atin ang bilang isang mahina. Subalit, ang nagsisilbi lang nating kalakasan at katatagan, tanging ang Panginoon lamang. Sa buhay na nag-iisang balo, kay rami kong problemang dinaranasan, wala po akong ibang nagiging sandigan, kundi ang tanging Panginoon lamang na siyang aking inaasahan sa aking buhay. Sapagkat napakahirap po sa akin. Napakahirap po talaga dahil pero sabi ko nga, ang daan na tinatahak ko, alam kong may isang Diyos na umaakay sa akin, na siyang magtatawid sa aking buhay. Sapagkat kung yung nga na masama, pinakakain niya, pinangangalagaan niya, ano pa kaya yung lingkod niya, na hindi man ganap, subalit nagsusumakit, natawirin ang landas. Sabi ko nga, hambing sa isang patid-patid na tulay, na walang hawakan, kung paano ko tinatahakin tulay na yon. Wala lang lakas yung katawan ko, pero lumalaban pa rin ang espiritu sa katauhan ko. Sa tuwi na, pag dumarating sa akin yung mga pagsubok, iniluluha ko ng matindi sa Panginoon. Sapagkat wala akong alam na paglagakan. Paano ako magkukwento? Magkukwento ka, ikukwento ka naman sa iba. Hindi mo alam, sino ba ang tunay na nagmamalasakit sa'yo? Pero sa tulay na tinatawid ko, kahit manggapang na lang ako, pinipilit kong tawirin. Alang-alang sa Panginoon,
nagsusumakit ako, matawid ko yung tulay, sapagkat alam ko yung lalandasin ko na yon ang patutunguhan ng Panginoon. Kahirap ng walang kaagapay. Tumatawid ka sa tulay, hindi ka pwedeng lumipad. Kundi kailangan landasin mo ang tamang daan sa pamamagitan ng tulay na sira-sirang yan. Paglagpas mo ng tulay, ano naman ang tatahakin mo? Lubak-lubak naman. Pagtapos mong natahak ang lubak-lubak na daan, matinik namang daan, walang katapusan. Subalit, sabi ko nga, manghawakan tayo sa Panginoon na walang tunay na aagapay sa atin, kundi ang Panginoon. Sabi ko kuminsan, Panginoon, napakahirap naman, hirap na ako.